Tahimik ang hapon nang marating ni Fernan ang lumang bahay ng ina niyang si Doña Luisa. Bitbit ang isang maleta at ang 7 taong gulang na anak na si Jana. Ang dating sigla ng mukha ni Fernan ay napalitan ng lungkot. Tila babawat hakbang niya ay mabigat at puno ng panghinayang. Sa likod niya, si Jana ay nakahawak sa laylayan ng kanyang polo. Nanginginig sa takot at pagkalito. Papunta na ba tayo sa bahay ni Lola? Mahina niyang tanong. Oo anak, doon muna tayo titira, sagot ni Fernan. Pilit na pinipigil ang pagbagsak ng kanyang boses. Sa mismong pintuan, bumungat sina Leo at Ariana, parehong nasa early teens. Si Leo ay seryoso ang mukha, naka-cross arms pa. Habang si Ariana naman ay nakataas ang kilay, nakatitig kay Jana mula ulo hanggang paa, na para bang may nakita siyang taong hindi dapat na naroon. Yan na ba? Pulong ni Ariana kay Leo, pero sapat ang lakas para marinig ni na Fernan at Jana. Oo, siya nga, malamig na sagot naman ni Leo. Bago pa man makapagsalita si Fernan, lumabas si Doña Luisa. Eleganteng nakabihis at may tindig na makapangyarihan. Ano bang nangyayari sa iyo ha, Fernan? Tanong niya, halatang nag-aalala. Nasaan si Felisa? Saglit na pumikit si Fernan bago ito sumagot. Mama, wala na si Felisa. May cancer siya at hindi niya kinaya. Hindi niya napigilang mapahawak sa balikat ng anak. Si Jana na lang ang natira sa akin, ma. Natahimik ang paligid kahit ang mataray na tingin ni Doña Luisa ay saglit na lumambot. Halika, pasok na kayo. Aniya. Ngunit pagpasok pa lamang sa loob, ramdam na ramdam ni Jana ang lamig. Hindi yan dahil sa aircon, kung hindi dahil sa titig ni Leo at Ariana. Mga matang puno ng galit, pagtataboy at pagtutol. Habang nakaupo sila sa hapag, nagpahain ng merienda si Doña Luisa. Tahimik na kumain si Jana, ngunit laging nakatitig ang dalawa sa kanya. Hindi ba dapat sa nanay niya siya tumira? Tanong ni Ariana. Tumingin si Fernan. Pagod na ang mga mata. Wala na ang nanay niya. Kaya nga, ang ibig niyang sabihin, sabat ni Leo. Pinutol na ang sinabi ng kanyang ama. Hindi naman talaga siya parte ng pamilya natin. Anak siya sa iba. Ganap niyang binitawan ang salitang iba na para bang insulto. Napayuko si Jana. Pinikila ng panginginig ng baba. Leo, tama na. Awat ni Fernan. Ngunit mahina ang boses niya. Parang wala nang lakas na ipagtanggol pa ang anak. Sa unang gabi nila sa bahay, hindi makatulog si Jana. Tahimik siyang umiiyak habang nakatalikod sa bintana. Iniisip kong bakit parang mali na siya'y naroon. Bakit parang kasalanan niyang mabuhay. Lumapit si Fernan. Umupo sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng anak niya. Anak, pasensya ka na ha. Hindi dapat ganito eh. Pero makakaya natin to. Nandito si Papa. Pero alam ni Jana sa kanyang puso na nagsisimula pa lamang ang tunay na hirap at hindi niya alam kung kailan na yun matatapos. Lumipas ang mga buwan at tuluyang nanarahan si Jana sa bahay ni Doña Luisa. Sa araw-araw na pagdaan, unti-unting lumilinaw sa kanya ang katotohanang hindi siya gusto roon. Lalo na ng dalawang kapatid niyang sina Leo at Ariana. Kung ang bahay ni Doña Luisa ay malaki at marangya, kabaliktaran naman ang pakiramdam na meron si Jana dito. Maliit, masikip at walang puwang para sa mga tulad niyang hindi tanggap. Sa tuwing gigising siya, magsisimula ang pangapi. Minsan paglabas niya ng kwarto, mabubungaran niya ang mga pang-aasar. Ano ba yan? Nariyan na naman ang anak sa labas. Mga salitang naririnig niya kay Ariana.
habang nag-aayos ng buhok sa malaking salamin ng hallway. Nakakairita. Kung hindi lang pinilit ni Papa, hindi naman sisiksik dito yan. Dagdag ni Leo. Sabay saboy ng amoy ng pabangong talaga namang ipinaamoy pa kay Jana. Hindi man malakas ang boses, pero sapat na yon para sumakit ang dibdib ng bata. Gusto niyang magtago, ngunit wala siyang mapupuntahan. Sa pagkainan, lagi siyang nasa pinakadulo ng mesa. Si Doña Luisa, bagamat hindi umaayon sa pang-aasar, kadalasan ay pinipiling manahimik. Isang beses, nang nagsandok si Jana ng ulam, biglang nagsalita si Ariana. Huwag kang maraming kuha ah. Hindi naman ikaw ang tunay na apo rito. Halos maisubo ni Jana ang kutsara nang biglang sumabat si Fernan. Tama na, Ariana. Pamilya natin si Jana. Ngunit hindi yun sapat. Kapag wala ang ama nila, lalo pang tumitindi ang pang-aapi. Agaw laro, agaw damit, pati aklat niya sa eskwelahan minsan ay tinatago ni Leo para hindi siya makapag-aral. Wala namang patutunguhan yung pag-aaral niya, sabi ni Leo sabay tawa. Kahit magtap pa yan, hindi pa rin siya papantay sa amin. Kabaliktaran ang inaasahan ng dalawang magkapatid. Lalong naging porsigido si Jana. Umuwi man siyang luhaan, pero lagi naman siyang may hawak na libro. Nag-aaral siya sa gilid ng kusina. Minsan ay sa hagdan. Minsan pa nga ay sa veranda. Anumang lugar na tahimik at malayo sa pang-api. Sa murang edad, natutunan niyang pagkatiwalaan ang sarili at hindi ang mga taong nananakit. Mabait siya sa mga katulong. Magalang sa mga kapitbahay at hindi nagrereklamo kahit gaano kasakit ang mga salitang ibinabato sa kanya. Nang mag-high school na si Leo at pati na rin si Ariana, lalo pang lumalim ang gap nila kay Jana. Pareho silang kilala at sikat sa campus. Si Leo ang varsity player, si Ariana ang presidente ng student council, habang si Jana naman, payat, tahimik, at laging may hawak na notebook, isang outsider. Isang hapon, nadatnan siyang umiiyak ni Doña Luisa sa likod bahay. Nakaluhod si Jana habang pinupulot ang mga punit na notebook. Kahina-hina lang nakakalat ang mga ito sa damuhan. Sinong may gawa niyan? Tanong ni Doña Luisa. Umiling si Jana. Pinipiling hindi magsumbong. Naramdaman ni Doña Luisa ang kirot. Sa likod ng pagiging mataray niya bilang may bahay, may puso siyang marunong makakita ng kabutihan. At sa batang ito, ibang nararamdaman niya. Isang awa na may halong paghanga. Dahil hindi ito marunong gumanti. Magpatuloy ka lang, iha. Mahinaong sabi ni Doña Luisa. May araw ang lahat ng umiiyak. Hindi alam ni Jana na ang araw na yun ay darating. Pero puno muna ng sakit bago kuminang ang katotohanan. Lumipas ang mga taon at unti-unting nagbago ang buhay ng magkakapatid. Sa pagpasok nila sa kolehiyo at sa kanilang mga propesyon, unti-unti ring lumawak ang mundo nila. Ngunit hindi nagbago ang pagtrato nila kay Jana. Mas lalong naging halata ang pagkakaiba. Sina Leo at Ariana ay lumaking palalo, makasarili, at laging naghahanap ng yaman at prestiyo. Habang si Jana naman ay tahimik, matyaga, at piniling ituon ang oras sa pag-aaral at pangarap. Si Leo, siya ang panganay. Kumuha ng kursong business administration. Matigas ang tindig niya, palaging nakaayos, at kilala sa pagiging madiskarte. Ngunit maling uri ng diskarte. Madalas siyang maloko sa mga investment scheme na mas inuna ang bills ng kita kaysa sa katotohanan. Pagka-graduate, pumasok siya sa real estate company. Noong una'y mahusay ang performance niya. Pero napalitan ito ng pagkahumaling sa mabilisang pera. Kung minsan, umuwi siya ng galit, nang gagalaiti sa frustration. Kung hindi lang ako lugi dahil sa partner ko, may sports car na sana ako ngayon.
Reklamo niya minsan. Ngunit sa totoo lang, padalos-dalos ang mga desisyon niya. Si Ariana naman ay kumuha ng kursong mass communication. Kilala siya sa campus bilang matalino, maganda at may matinding ambisyon. Pagkatapos magtapos, agad siyang naging call center agent at mabilis na na-promote bilang supervisor. Marunong siyang magsalita, mahusay sa pakikisama. Hanggang hindi siya natatamaan sa sarili niyang pride. Kahit na may pera na siya, hindi pa rin nawala ang pakiramdam ng pagiging mas mataas kaysa sa iba. Isang araw, habang kumakain sila sa dining table, napag-usapan nila ang magiging mana balang araw. Pag nawala si Lola, siguradong hati tayo sa lupa, bahay at pati na rin negosyo. Masayang sabi ni Ariana. Siguro 50-50 tayo, Leo. Wait, singit ni Leo. Kung kasama si Jana, magiging 3 ang hati. Hindi ako papayag dun, no? Sa dulo ng mesa, tahimik lang si Jana. Nakayoko habang iniikot ang kutsara. Hindi mo naman talaga kapatid yan. Dagdag ni Ariana. Hindi siya dapat nakasama sa mana ng pamilya natin. Napakagatlabi si Jana, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kung hindi dahil ayaw niyang makipagtalo sa 2 taong kahit kailan ay hindi siya itinuring na kapatid. Samantala, si Jana ay nag-aral ng accountancy. Hindi siya kilala, hindi siya popular, pero siya ang babaeng laging kasama ang libro at laging nasa library kahit gabing-gabi na. Hindi siya lumalabas, hindi siya nagbabar, hindi siya sumasama sa barkada. Ang kabutihan niya ay tahimik ngunit malakas. Pagkatapos ng ilang taon, pumasa siya sa board exam at naging certified public accountant. Isang bagay na ikinagulat ng marami, lalo na ni Leo at Ariana. Malamang sinuwerte lang yan, sabi ni Leo nang marinig ang balita. Kahit maging CPA pa siya, hindi pa rin siya magiging kapantay natin. Dagdag ni Ariana, sabay irap. Ngunit sa likod ng inggit at galit nila, may isang taong palaging nagmamasid. Ito ay walang iba kung hindi si Doña Luisa. Habang patanda ng patanda, lalong nakikita niya ang kaibahan ng puso ng 3 apo niya. At alam niyang oras na lamang ang magbubunyag ng lahat. Habang tumatanda si Doña Luisa, unti-unti ring humihina ang katawan nito. Madalas siyang mapagod, hingalin, at mas gusto na lamang ng katahimikan sa paligid. Dahil dito, naging usap-usapan na sa bahay ang patungkol sa mana. Isang paksa na matagal nang pinipesta ang utak ni Leo at Ariana. Isang hapon, habang naglalakad si Jana papalabas ng bahay papunta sa trabaho, narinig niya ang boses ni Leo at Ariana mula sa sala. Hindi niya sinasadya, pero malinaw na malinaw ang bawat salita. Kailangan na nating kumilos, kuya, sabi ni Ariana habang nakahawak sa tasa ng kape. Kapag namatay si Lola, siguradong 3 ang hahati sa lahat. Hindi ko hahayaan yon. Tama, sagot ni Leo. Nakataas ang paa sa mesa na para bang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Dapat alisin si Jana sa testamento. Hindi naman talaga siya apo. Umikting ang dibdib ni Jana. Gusto niyang maglakad papalayo, pero para siyang nakadikit sa sahig. Ang sakit ng mga salitang naririnig niya ay parang kumakaskas sa buong pagkatao niya. Alam mo, patuloy ni Leo, kung tutuusin, anak lang siya ng babae na pinilit ni Papa na pakasalan. Exactly, sagot ni Ariana. Tayong 2 ang legal. Tayong original. Tayo ang may karapatang magmana. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jana ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi galit, kung hindi pagod. Pagod na siyang maliitin. Pagod na siyang tratuhing parang hindi tao. Pero tulad ng nakasanayan niya, pinili niyang manahimik at umalis nang hindi nagpapakita. Samantala, tahimik si Doña Luisa habang pinapanood ang lahat mula sa paanan ng hagdanan. Hindi siya nagsalita,
Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang abogado ni Doña Luisa para sa regular na pag-update ng kanyang will. Habang nakaupo sila sa dining room, hindi mapakali sina Leo at Ariana. Attorney, tungkol po sa mana. Panimula ni Ariana. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado, pumaling ito kay Doña Luisa. Ma'am, nais ko pong kumpirmahin. Ang nakasulat ngayon ay para sa 3 apo. 3? Agad na tanong naman ni Leo. Hindi ba po dapat 2 lang? Malalim ang hininga ni Doña Luisa bago sumagot. 3 ang apo ko. Huwag niyo akong pangunahan. Parehong nangunot ang noo ni Leo at Ariana. At doon na nagsimula ang tunay nilang plano. Sa sumunod na araw, nagkalat sila ng mga kasinungalingan patungkol kay Jana. Sinabi nila sa abogado na hindi totoong anak ni Fernan si Jana, na may duda raw sila na baka peking birth certificate at pinalabas lang. Isa pa, sinubukan ni Ariana na kausapin ng ilang kakilala nilang abogado para malaman kung papaano mapapawalang bisa ang pagiging tagapagmana ni Jana. Basta, sabi ni Ariana habang inilalapag ang papel sa mesa ni Leo. Gagawa tayo ng paraan. Hindi siya kasali. Hindi siya dapat makakuha ng kahit na sentimo. Tama, sagot ni Leo habang nakangisi. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang wala siyang makukuha. Matagal ko nang hinihintay yon. Ngunit lingid sa kaalaman nilang dalawa, may isang taong may hawak ng mas malaking sikreto. Walang iba kung hindi si Fernan. At sa mga mata nito, makikita ang takot at pag-aalinlangan na para bang anumang oras ay may sasabog na katotohanan na magpapayanig sa buhay nilang lahat. Lumamig ang hangin ng gabing iyon at tila may kakaibang bigat na bumabalot sa buong bahay. Si Fernan ay hindi mapakali. Lakad siya ng lakad sa loob ng kanyang kwarto. May hawak na lumang envelope na tila mas importante pa kaysa sa buhay niya. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa pintuan na para bang natatakot sa maaaring mangyari kapag nalaman ng iba ang laman ng dokumento. Sa labas, nagkakape sina Leo at Ariana. Parehong abala sa pag-uusap patungkol sa magiging hakbang nila laban kay Jana. Ngunit nang makita nila ang kaba sa kilos ng kanilang ama, agad silang napatingin sa isa't isa. Ariana, may tinatago si Papa, bulong ni Leo. Alam kong may kinalaman ito sa mana. Tama ka, sagot ni Ariana. At kailangan nating malaman yun bago pa mahuli ang lahat. Kinagabihan, bumaba si Fernan para makipag-usap kay Doña Luisa. Nakaupo ang matriarch sa malaking upuan sa sala. Hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Tahimik ang buong bahay. Tanging tiktak ng lumang orasan lamang ang maririnig. Mama, panahon na. Mahina. Halos pabulong na sabi ni Fernan habang inilalapag ang envelope sa mesa. Napatingin si Doña Luisa. Sigurado ka ba? Kapag binuksan natin yan, wala nang balikan. Tumango si Fernan. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Mas mabuti nang matapos na ang lahat, lalo na ngayon. Lalo na sa ginagawa ni Leo at Ariana. Bago pa man nila mabuksan ang envelope, biglang umalingaw ang boss na Ariana mula sa likod. Anong dokumento yan? Parehong napalingon sina Fernan at Doña Luisa. Naroon si Ariana, nakahalokip-kip at nasa tabi niya si Leo na masama ang tingin. Huwag niyong sabihin may tinatago kayo sa amin. Bilang mga tunay na apo ni Lola, dagdag ni Leo, karapatan naming malaman yan. Napabuntong hininga si Fernan, halatang pagod na sa pagpapaulit-ulit na pang-aabuso. Hindi ito patungkol sa inyo. Huwag niyo itong pakialaman. Ngunit lalong lumakas ang kutob ni Ariana. Hindi maaari. Hindi pwede. Baka kinagamit lang to para palabasin na legal si Jana. Pagkasabi niya nito, nagdilim ang mata ni Doña Luisa.
Ariana, huwag kang lumabis. Pero hindi sila nakinig. Sa iglap, inagaw ni Leo ang envelope mula sa mesa. Ano ba talaga to? Hindi umabot si Fernan. Mabilis na inablot ni Leo at binuksan ang envelope. Nahulog sa sahig ang mga lumang papeles. Ilang birth certificate, notarized letters, at ilang manipis ngunit lumang testamento. Mabilis itong pinulot ni Ariana at binuklat. Habang binabasa niya, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula kayabangan, naging pagkabigla at napalitan ng kaba. Ano to? Bulong niya. Hindi pwedeng totoo to. Agad niyang inilapag ang papel sa mesa. Nanginginig ang kamay. Si Leo, na kanina pa nagmamatigas, ay napatitig rin. Pa, ano tong ibig sabihin nito? Bakit ganito ang nakasulat dito? Hindi pa man sinasagot ni Fernan, tumakas ang kulay sa mukha ng dalawa. At sa unang pagkakataon, si Jana ay nakasilip pala mula sa hagdan. Kitang-kita niya ang panginginig ng mga taong matagal nang nang-aapi sa kanya. Isang dokumentong matagal nang nakatago ang magbubunyag ng katotohanang magpapayanig sa buong pamilya. Hindi pa rin maalis sa isip ni Leo at Ariana ang takot at kaba matapos nilang malaman ang nakatagong lihim ni Doña Luisa. Samantala, si Jana naman ay nanahimik lang sa isang sulok ng sala. Hindi makapaniwalang unti-unti nang lumalabas ang mga bagay na matagal na niyang hinihintay. At ito ay ang katotohanan. Habang nakaupo silang tatlo sa harap ng mesa, dumating na si Atty. Ramirez, ang matagal ng abogado ni Doña Luisa. May dala siyang makapal na sobre at notebook, tila ba pinaglumaan ng panahon. Pinatawag ako ng inyong lola 1 linggo bago siya bawian ng buhay. Panimula ng abogado. May iniwan siyang mahalagang bilin, lalo na para sa inyo, Leo at Ariana, at higit sa lahat, para kay Jana. Napatingin sina Leo at Ariana, halatang hindi mapakali ang dibdib nila. Imposible. Ano pa ba ang ibang habilin? Alam naman ng lahat na kami ang tunay na apo. Bariing sabi ni Ariana. Ngunit hindi natinag ang abogado. Binuksan nito ang sobre at inilabas ang isang birth certificate, lumang litrato, at ang isang sulat kamay ng kanilang lola. Nanginginig ang boses ni Atty. Ramirez nang simulan niyang basahin ito. Para sa mga apo kong sina Leo at Ariana, at pati na rin si Jana. Kung binabasa niyo ito, ibig sabihin na hindi ko na kayo nakakasama pa. Matagal kong itinago ang katotohanan ito dahil alam kong masasaktan kayong tatlo. Ngunit panahon na siguro para malaman niyo ang totoo. Si Jana, hindi siya anak ni Fernan. Siya ay anak ng aking nawawalang anak na si Selena, kapatid ng inyong amang si Fernan. Natulala ang lahat. Hindi kaagad nakapag-react sina Leo at Ariana. Para silang nawalan ng lakas sa narinig. Si Jana naman ay napaiyak, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa gulat at pagkalito. Nagpatuloy ang abogado sa pagbasa ng sulat ng matanda. Anak ni Selena si Jana. Nang mamatay si Selena habang nanganganak, si Fernan ang nag-alaga sa sanggol at pinalabas niyang siya ang ama para hindi na muling madungisan ang pangalan ni Selena. At nang hindi siya maagawan ng mga taong gustong kontrolin ng mana. Lumakas ang hikbi ni Jana. Hindi ko alam yun. Hindi sinabi ni Papa. Hindi niya sasabihin yon, sagot ng abogado. Ito ang hiling ni Doña Luisa. Takot siyang mawalan ka ng pagmamahal mula sa pamilya kung malalaman mong hindi ka anak ni Fernan. Napaiyak si Fernan na nakaupo sa kabilang sulok. Anak, sinunod ko ang hiling ni Mama, pero minahal kita na para bang sarili kong anak. Hindi makatingin sa kanila sina Leo at Ariana. Isang masakit na katotohanang hindi nila kayang harapin. Ang batang inapi-api nila mula pagkabata ay totoo rin palang apo
na katulad nila. Tandang-tanda ko pa nun. Pagpapatuloy ng abogado habang binabasa ang sulat ng Donya. Mahal ko silang tatlo, pero si Jana ang pinakainapi. Sana pagdating ng panahon ay makita nila kung gaano siya kabuti at karapat-dapat. Nang matapos ang pagbasa, nagsimulang humikbi si Ariana. Samantala, tahimik lamang si Jana. Hawak ang luma at kupas na larawan ni Selena. At doon niya nakita ang resemblance. Parehong mga mata nila, parehong ngiti, parehong lungkot sa tingin. Lumapit si Leo. Napayuko. Jana, patawarin mo kami. Lahat ng ginawa namin ay maling-mali. Ayaw lang talaga naming mapunta ang mana sa tunay mong ama. Sapagkat ginamit lang niya ang aking kapatid. At nang ipinanganak ka, alam namin ang gagawin niya. Alam naming sa pamamagitan mo, kukuhanin niya ang lahat ng iyong mana. Hindi ka agad sumagot si Jana. Sa halip ay marahang umatras ito. Huminga ng malalim at sinabing, Hindi ko kailangan ng mana para mapatunayang may halaga ako. Pero kailangan kong marinig ang mga salitang matagal niyong ipinagkait sa akin. Ang paghingi ng tawad. Niyakap siya ni Ariana ng maigpit. Humagulgol. Sumunod si Leo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ramdam ni Jana na hindi na siya nag-iisa. Ngayong nalaman nilang totoong kaanak nila itong si Jana dahil ito ay kanilang pinsan, ay natanggap na nila ito ng buong buo sa kanilang puso. At pagkatapos ay humingi sila ng tawad. Makalipas ang ilang buwan matapos mabunyag ang katotohanan, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay nila. Hindi madali ang proseso, marami pang luha, tampo, at mga gabing hindi pagkakatulog. Ngunit nagsumikap silang ayusin ang pamilyang matagal ng watak-watak. Si Leo, na dati puno ng galit at kayabangan, ay nagbitiw sa kumpanyang ipinagkatiwala sa kanya ng lola. Nagsimula siyang muli. Mas mababa ang sahod at mas mahirap ang trabaho. Ngunit mas magaan ang dibdib niya ngayon ay marunong nang humingi ng tawad at tumanggap ng pagkakamali. Madalas niyang sabihin, kung hindi ko inapi si Jana, sana mas maaga kong natutunan kung papaanong maging mabuting tao. Si Ariana naman ay nagpa siyang magpatingin sa isang counselor. Doon niya napagtanto ang bigat ng insecurity at takot na kinikimkim niya noon pa man. Takot na mawala ang pagmamahal at ang pribilehiyo. Unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan ng hindi kailanman laban si Jana sa kanila. At sa unang pagkakataon, naging totoo ang paglapit niya kay Jana. Si Fernan ay tila nabunutan ng tinik matapos mailabas ang lihim na matagal na niyang tinitiko. Mas naging bukas siya sa mga anak, mas mapagmahal at mas mahinahon. Para sa kanya, tunay na anak na rin niya si Jana, kahit pa ito'y anak lamang ng kanyang kapatid. Araw-araw siyang dumadalaw sa puntod ng kanyang ina at kapatid. Humihingi ng tawad sa dalawang babaeng naging malaking bahagi ng kwento nilang mag-anak. At si Jana, na bagaman noon pa man ay inaapi na mula pagkabata, ay lumaban at nagpatuloy sa buhay. Patuloy rin siya sa kanyang pagtatrabaho, pag-ipon, at tinutupad ang mga pangarap na minsan ay pinagtawanan lang ng mga itinuring niyang kapatid. Ngunit sa kabila nito, hindi niya iniwan ang kanyang pamilya. Kahit masakit ang nakaraan, pinili niyang gamitin ang sakit bilang kanyang lakas. Sa pagkainan ng bagong bahay ng kanilang ipinagawa, magkakatabi silang tatlo, hindi bilang magkakabahagi lang sa mana, kung hindi bilang tunay na pamilya na mayroong pagmamahalan. Habang sabay-sabay silang nagdarasal, napatingin si Jana sa langit. Lola, Bulong niya. natupad na po ang hiling niyo. At sa katahimikan ng gabing iyon, tila may dumaan na malamig na hangin. Hudyat na ang pamilyang minsang winasak ng lihim at pangapi ay muling nabuo sa katotohanan at pagmamahal. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral.
Hindi mo kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya mong piliing hindi ulitin ang sakit nito. Ang pagpapatawad, ang tunay na susi para sa panibagong simula. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!